Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. And this is your daily gabay and bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading. So paghahanap na lang po ng sign ninyo sa timestamps po below the video para maka-shortcut na kayo at diretso na po kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, yung first message ninyo ay being with nature will give you the answers. Kasi when you are spending outdoors with nature, lalo-lalo na kung kayo ay mag-isa lang, mas mas nakakapag-tune in kayo sa sarili ninyo. You can tap in to your soul, yung ganon. Kaya mas nakakapag-focus kayo at napapakinggan ninyo, no? Yung sarili ninyo, napapakinggan ninyo yung inyong intuition, yung ganon. Kaya it really is beautiful when you are spending time with nature. Kasi unang-una, aside from it's very relaxing, it's very therapeutic, it's very healing, at saka nakakakalma. No? Nakakakalma ng senses natin, nakaka-relax talaga. Kaya kung meron man kayong mga tanong sa sarili ninyo or meron kayong mga tanong sa divine universe, pag nag-spend time kayo with nature, sigurado maririnig ninyo yung mga mensahe ng universe para sa'yo. You can do it. Okay, Aries, alam mo sa sarili mo, no, na magagawa mo kung ano man yung iniisip mong gusto mong gawin. Makakaya mo yan, no? You can do it. Maaaring nagdadalawang isip ka lang, no? Or baka nag-ano ka lang, tawag dito, yung nagpo-procrastinate ka lang, no? But no, within yourself that you can. Okay? Kaya wag na kayong magduda sa sarili mo, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, go for it. Okay? The signs you are receiving are messages from your angels. Ayan. So, siguro meron kayong mga signs na nakikita at wag kayong wag kayong mag-isip ng iba, kundi yan ay mensahe sa iyo ng mga angels ninyo. Kasi maaring yung mga angels din yung pinadala ng divine universe sa inyo sa ngayon para maghatid ng mensahe, 'di ba? Para sa iyo, maghatid ng sagot, no, sa inyong mga tanong. All right? Kaya kung ano man ang mga signs na yan nakikita ninyo, huwag kayong mag-alala, no? Because those are messages coming from your angels. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe ninyo for today. We have Queen of Pentacles. Napakaganda nito kasi this is Mother Archetype. No, this is Mother Archetype. So, baka ang iba sa inyo, baka kayo na isang nanay na, or baka kayo ay assuming the role of being a nanay, no? Probably, no, for some of you, wala naman talaga siguro kayong biological na anak, 'di ba? Hindi pa kayo biologically nanganak, but maybe ikaw yung tumatayong nanay, no, para sa inyong mga kapatid, para sa inyong pamilya, 'di ba? May mga ganong sitwasyon. So maybe you are like that. And also, pwede rin, na aside from being a nanay, aside from taking care of your family, taking care of your siblings, taking care of your parents, 'di ba? Siguro kayo din yung pagdating naman sa pagpo-provide financially para sa pamilya, maaring tumutulong din kayo. Maaring nag-share din kayo, or baka ang iba nga sa inyo, baka kayo yung talagang tumatayong breadwinner, no? Kaya ano kayo, tawag dito, parang super super focused kayo, or super pina-priority ninyo yung ka ang tawag dito, yung pangangailangan ba, no, ng pamilya mo, rather than your own personal needs, no? Yun ang napipick up ko diyan. Mas inuuna mo yung inyong pamilya kaysa sa sarili mo. We have Knight of Cups. For some of you naman, if you are
single pa, lalo-lalo na. Siguro meron at naghahanap kayo ng love life, po pwede na meron ditong baka maliligaw sa'yo, baka meron dito magpapalipad hangin, magpaparinig, 'di ba? Magpaparamdam na merong interest sa inyo. May romantic interest siguro ang kung sino man dito sa inyo, no? Kaya may pakilig, no? May mararamdaman kayo ditong kilig, may mararamdaman kayo ritong parang special, no, na pakiramdam, special na feelings, kumbaga, no? So, good luck sa iyo. Kasi baka meron ditong mag-aaya sa inyo na mag-date, pwede rin na may proposal dito, no? Baka merong marriage proposal na for some of you. So, we have King of Pentacles. Wow. So, you know what? Feeling ko dito, mayroon talaga magpapakasal. Meron tayong Queen and King, no, of Pentacles. So, nandito yung mag-asawa. So, pwede talaga ng iba sa inyo rito, mag-aasawa na, no? Baka kayo ay magpapakasal na talaga. So, congratulations sa inyo. And King of Pentacles is also a very successful energy. Si King of Pentacles, nasa ano na siya, nasa tugatog na siya ng kanyang tagumpay. You know, pagdating sa kanyang money, career, and finances. Kaya, maaari, no, Aries, na ganun kayo. Nandoon na siguro kayo sa puntong may pera na kayo, nakapag-establish na kayo ng inyong financial future. Siguro nandoon na kayo sa puntong nandoon na siguro kayo sa puntong may ano na kayo, may ipon na, kumbaga. Or kung meron kayo negosyo, baka you're very successful na sa inyong negosyo. As in, successful kayo, no, pagdating sa inyong money, career, and finances. Kaya, maaari, no, na you are abundant and you are prosperous na, no, na pagdating sa katayuan sa inyong kaperahang aspeto. Kaya, good luck sa you and congrats. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa inasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, Taurus, first message ninyo, when a feather floats down from above, an angel is showering you with love. Ayan, so sign ito para sa iyo, you know, na kung meron ng feather, no, na bumabagsak, kumbaga galing sa taas, ano, right in front of you or on you, you know, ibig sabihin yan na yung mga angel mo, yung inyong guardian angel is showering you with love. Nagpaparamdam sila na nandiyan sila, nakabantay sa'yo, nagmamahal sa'yo, sumusuporta sa'yo, tumutulong sa'yo. No? Your inner strength can and will move mountains. Ayan. So, paalala ito sa'yo na lakasan mo ang inyong loob, buhayin mo yung inyong, buhayin mo lagi ang inyong inner strength and courage because, you know, when you have that in you, pag nilalakasan mo ang loob mo, makakasiguro ka na magiging tawag dito, magiging madali, no? Kung ano man ang mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kung meron na mga challenging situations kayo na pinagdadaanan, kapag malakas ang loob mo, you know, hindi mo yan susukuan or hindi ka maaapektuhan in a very negative way. Kasi you will think positively, you know? Mas hahanapin mo yung solusyon or yung way out dyan sa sitwasyon na yan. Don't listen to others as the messages you are receiving are correct. Okay? So, mas pakinggan mo kung ano yung naririnig mo sa inyong intuition rather than kung ano ang mga naririnig mo from other people. 'Di ba? Mas magtiwala ka sa mga mensahe ng divine universe sa iyo, no, na dumadaan through your intuition rather than kung anong mga sinasabi sa iyo ng mga marites at marisol. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa iyo for today. Tignan natin kung ano pa ang maggabay para sa inyo ng universe. So, we have Page of Swords. Ayan. So, siguro focused on education kayo. No? Maybe you are educating yourself. Maybe you are doing research.
baka kayo ay nag-aaral, no? Maybe ang iba sa inyo bumalik sa school talaga, no? Para mag-aral, maybe ganon. Or maybe you are also doing your own research, no? So possible yan na baka kayo mismo gumagawa ng paraan para makuha ninyo yung mga impormasyon, mga detalye na kailangan ninyo kasi parang you are so curious about something dito, no? So kung ano man 'yan, palagay ko din makukuha mo kung ano yung mga kailangan mo or kung ano talaga yung hinahanap mong mga impormasyon. So what else we have? Ace of Wands. Wow. So, this is new beginning energy. At ito yung mga bagay na sisimulan ninyo na siguro, pwedeng ano yan pwedeng magkakaroon kayo ng mga bagong ideas, no? May mga bagong plans that may arise siguro at yun ang maaring i-embrace ninyo. Whatever that is, no? Na kunyari, ideas na yan, maybe you are going to, to, um, to do something about that, no? Sa ngayon. At hindi kayo magpapatumpik-tumpik pa kasi there is so much excitement na siguro na mararamdaman ninyo with this opportunity kung ano man ito. Pwedeng ano yan, no? Pwedeng career ninyo, no? Baka magsisimula kayo ng bagong career. Maybe mag-change kayo ng career path. You know, maaari din na merong involved na travel dito, you know, or baka yung isip ninyo yung nagta-travel. So, could be mental travel, no? Ito, marami kayong iniisip. Pwedeng ganon. So, what else? We have 9 of Cups. Wow, this is a time for great happiness and joy and success. Pasensya na, may nalaglag. And success, no? So, you're going to be feeling ecstatic, no? Dito, Taurus, magiging masayang-masaya ka, magiging super excited ka because feeling ko dito yung parang kinikilig ka dahil kung ano yung gusto mo, um, kung ano yung heart's desire ninyo, maaring yan ay bibigay na sa'yo, no? May mga wish fulfillment din dito na maaring mangyari, kaya this is full of excitement, no, na period sa buhay ninyo. Falling in love din, no? Ang iba sa inyo is also going to fall in love sa ngayon kung kayo ay single pa. And if you are looking for love, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, pauna message ninyo for today ay don't let life pass you by, be among it and live. Kasi sayang naman, diba, ng mga pagkakataon, sayang ng mga opportunities and mga possibilities kung yan ay mamimiss nyo lang because you've been focused on the past or you've been focusing too much on the future, 'di ba? Na hindi naman natin alam kung anong paparating, hindi rin naman natin alam kung ano ang mangyayari, 'di ba? Kaya don't let life pass you by. Okay? Be among it and live. Parang sinasabi lang dito na be here in the present time. Be here in the present moment. Okay? Enjoy ninyo kung ano yung currently na nangyayari, anong mga bagay na nag-unfold right before your eyes. No? Your dream is a message from your loved ones. Ayan. So, kung meron kayong mga napapanaginipan lately or in the next few days, you know, paalala yan sa inyo na yan ay mga mensahe sa inyo galing sa inyong mga mahal sa buhay na nag-pass on na on the other side. If it doesn't feel right, then the answer is no. So, ito yun yung mararamdaman ninyo sa inyong katawan. No? Yung may mga discomfort, may mga physical discomfort kayong maaaring nararanasan or nararamdaman. Yung kunyari, meron kayong desisyon na kailangan gawin or meron kayong iniisip na meron kayong gustong gawin, no? At maaari na ang nafe-feel ninyo is like
yung bang, kung kunyari, nagtatanong kayo sa sarili mo, diba? Or nagtatanong kayo sa universe na tama ba tong gagawin ko, diba? Or ito yung naiisip ko, ito ba yung ano ko, ito ba yung best decision ba ito, yung ganon. Tapos pag iniisip mong ganon, tinatanong mong ganon ng sarili mo or ng universe, at meron kayong mga nararamdaman na discomfort, meron kayong nararamdaman na parang anxiety, or nag-worry kayo, kinakabahan kayo, dahil ibig sabihin nun na hindi yun. No, hindi yun dapat para sa'yo or hindi yun na makakabuti para sa'yo. Kasi otherwise, kung kunyari iniisip ninyo, ito kaya yung ano, ito kaya yung best para sa akin, ito kaya yung kailangan kong gawin. Now, when you are just merely thinking about that, no, you will be excited, 'di ba? At saka magiging magiging magaan ang pakiramdam mo. Hindi ka kinakabahan, hindi ka nagwo-worry, yung gano'n, no? Kaya kung merong mga kung merong parang something na nararamdaman kayong mabigat, something like that, ibig sabihin na hindi yun ang dapat na pagkabalahan mo, or hindi yun, yung universe is not agreeing to you, no, kung ano man ang iniisip mo. Okay, so tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Gemini. We have the High Priestess. Ayan, pakinggan mo yung inyong intuition. Okay, this is a very important reminder. Kasi nga, yung intuition natin, that is guidance, no? Guidance natin yan from the divine. Kaya kung ano yung napipick up natin sa ating intuition, mas paniwalaan natin yan rather than kung ano mga sinasabi sa atin ng ibang tao, no? Magtiwala ka sa iyong intuition because that is divine guidance. That is coming from the divine universe, no? Na gabay para sa iyo. We also have Magician. So, Magician is a very powerful energy kasi ibig sabihin dito na gagawin mo na, no? Magsisimula ka na. This is number 1. So, magsisimula ka na mag-take action towards realization of your dreams or towards realization of what is what you are dreaming about, 'di ba? So, ngayon parang wala nang makakasagabal sa'yo, wala nang makaka-distract sa'yo, yung ganun ba? And you are going to do whatever it is that you want to do, no? Kumbaga, magiging buo na yung isip mo sa ngayon, no? Na ito na, gagawin ko na habang nandito na din yung mga kung ano mga kakailanganin mo, 'di ba? Siguro nakikita mo na they are there. Kaya hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa at gagawin mo na ang mga ito. So, we also have a Knight of Pentacles. Okay? So, but kung ano man ang gagawin mo sa ngayon, you're gonna make sure na sigurado ka sa gagawin mo, no? Kasi si Knight of Pentacles, sigurista, may pagkasigurista siya. So, you are also going to make sure that you are sure about the steps that you want to do. You are sure about kung ano man itong mga gagawin mo. So, hindi ka dito yung gagalaw na bahala na si Batman, yung gano'n, no? But you are going to make sure na handa ka, ikalawa pa, bawat steps na gagawin mo, sinigurado mo na yan, and you are pretty sure, no? Na bawat steps na gagawin mo is right. Kaya maganda to kasi si Knight of Pentacles parang may mga opportunities dito eh. So hindi mo to sasayangin, no? Hindi mo to sasayangin. You're going to think about it many times at before you take action. No? You are gonna make sure talaga na yan ang gagawin mo ay tama at hindi ka magkakamali, no? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ninyo is your family needs you right now. Okay? Call upon your angels to give you strength. So, kailangan ka daw ng pamilya mo sa ngayon. Maaring nasa malayong lugar ka, no? Baka hindi mo alam exactly kung ano nangyayari sa kanila. Maybe you don't know what is happening with them,
or maaaring hindi mo alam kung how are they sa ngayon, ano? Kaya, ito yung paalala sa iyo, no, na kailangan ka nila sa ngayon. Maybe you just need to say hi to them. Kailangan mong ah, tawagan siguro sila, kamustahin, mag-message ka, yung mga ganun ba? And lakasan mo ang loob mo. Kasi baka magdadalawang isip ka din na kumustahin sila kasi nga baka you're estranged, no? With them for quite some time. Kaya maaaring kinakabahan ka din kung papaano ka makikipag-communicate sa kanila, or baka kinakabahan ka kung papaano ka mag-aano sa kanila. Papaano ka paano ka mag paano mo sila kokontakin, 'di ba? Kasi kapag kunyari matagal na tayong walang communication, 'di ba? So, parang na-o-awkward tayo. Kaya maaaring yun din ang puwedeng maramdaman ninyo, na parang magiging ano ka, awkward ka na magtatanong ka sa kanila kung kumusta sila, yung gano'n ba. So yun, then maybe you just need to message them, yung gano'n, 'no? Kumustahin mo lang sila kumbaga, para malaman mo, 'di ba? So we have, when you live in the moment, you will discover delight in simple things. That's very true. Kasi regardless kung ano ang nangyayari, no, maliit man na bagay, grande man, simple lang, whatever it is, no, when you are enjoying, 'di ba? What is unfolding right before your eyes, no? Marami kang madidiscover diyan, mai-enjoy mo kahit simpleng bagay, 'di ba? Kasi hindi lang naman yung mga engrandeng mga pangyayari sa buhay natin yung masaya, 'di ba? May mga simpleng bagay lang din, no, na talagang i-enjoy mo din. Kaya maaaring 'yun ang ito yung gustong ipakita sa iyo ng universe sa ngayon, no, na when you live in the moment, when you are embracing, you are experiencing what is happening sa buhay mo sa ngayon, then madidiscover mo maraming bagay na kahit simpleng bagay, kahit pag-i-enjoy mo sa iniinom mong paborito mong kape or paborito mong tsaa, 'di ba? That is very delightful. Yung mga simpleng bagay na gano'n, no? Maa-appreciate mo when you are focusing on what you are doing. So we have, when a feather floats down from above, an angel is showering you with love. So this is a sign para sa inyo, Cancer. So kung meron kang nakikita na feather, anumang klaseng feather yan na nakikita mo na bumabagsak right before your eyes, or nakikita mo bumabagsak sa'yo, sa balikat mo, sa ulo mo, yung mga ganun. That is a sign, na yung guardian angel mo is showering you with love. That is a sign that your guardian angel is, yung parang nagpaparamdam sa iyo at nagpapakita siya sa iyo ng kanyang pagmamahal. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Cancer. So, we have Two of Cups. Ayan. So, Two of Cups is about partnership. Alright? So, this is about partnership. So, siguro meron kayo ditong i-welcome na bagong partner sa buhay. Baka ang iba sa inyo, lalo-lalo na if you're still single, then maybe meron kayong baka meron kayong bagong magiging jowa, or baka merong maliligaw, yung gano'n. Pwede rin ito na friendship. Diba? Baka merong bagong friendly relationship na papasukin kayo. We have Six of Swords. Ayan, Six of Swords is moving on energy. No? Siguro meron kayong panggagalingan dito na unhealthy situation. Kaya medyo mabigat ang pakiramdam ninyo rito. Yan, parang nalulungkot. Mabigat. Kasi, syempre, kung ano man ang iiwanan ninyo dyan, whether that is trabaho, career, negosyo, or relationship, or tao, ano man ang iiwanan mo dyan. Medyo, syempre, meron ka ng, kahit pa paano, meron kang emotional investment, no? Sa taong yun, meron kang emotional investment sa mga ano na yun, sa mga iiwanan mo na yon. Kaya kahit pa paano mabigat. Pero this is what's best for you. No, yung mag-move on ka from that, kasi maybe that is already a toxic situation na pinanggagalingan mo. Otherwise,
Hindi ka, kung masaya ka dyan, hindi ka aalis. Kung masaya ka dyan, ibig sabihin na hindi ito yung hindi ito yung gagawin mo, no, naiiwanan mo, naaalis ka. 'Di ba? Kaya ibig sabihin niya na there is something there, no? There is something there na hindi na mabuti para sa iyo. Kaya nagde-decision ka or magde-decision ka na iwanan ito, umalis ka. So, there is travel dito na maaring gawin kayo. Maybe you're going to relocate, no? Maybe you are going to change careers. At the same time, siguro mayroon kang in-apply yung ibang trabaho na or merong kang iiwanan or I mean meron kang lilipatan na bagong employer, something like that, no? But yeah, they're definitely moving on. So we have Six of Pentacles. So this is another six. So this is a synchronicity. Cancer. So I suggest, no, pakitignan po ninyo ibig sabihin ng number 66 for more guidance. Alright? So Six of Pentacles, this is generosity energy. So, pwedeng meron kayo ritong bibigyan, meron kayong tutulungan, meron kayong pagdodonatan, and maybe then meron kayong sariling din pangangailangan. Maybe you're also going to ask for help from other people dito, no? Or baka merong kunyari pera, no? This could be mga pera na po pwedeng ibibigay sa iyo, meron dadating sa yung kaperahan, or baka ikaw yung magbibigay, no? So depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is money dito na paparating sa iyo, at pwede rin na yung dadating na pera sa inyo, yun din ang ibibigay mo. You are also going to set aside something para makatulong ka din at maibigay mo din sa iba. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, at Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Only think positive thoughts as your desires are manifesting. Okay? Positibo lang ang isipin ninyo kasi wag na nating sabotahiin yung magagandang pangyayaring dadating. Your desires are manifesting. So, ibig sabihin nito na yung mga wants ninyo, yung mga wishes ninyo ay maaaring ibigay na ng Divine Universe sa inyo. Kaya para hindi ito masabotahe, hindi ito ma-derail, just think positive thoughts. Isipin nyo lang kung ano ang positibo. Okay? Wag na ninyong isipin ang mga negatibo, wag na kayong magdalawang isip, something like that. Just think positive para ma-attract mo yung manifestation ng kung ano man yung mga minimithil mo. Okay? You know you can do it. Alam mo naman na kaya mo, kaya huwag ka na magdalawang isip. Do not procrastinate anymore. Do not doubt yourself or do not doubt yourself or do not doubt your wag ka nang mag-doubt sa mga kakayanan mo, sa mga talents mo, sa mga skills mo. Alright? Kasi sayang naman ang pagkakataon, 'di ba? Sayang ang opportunity kung nandiyan na, 'di ba? Might as well take advantage of that. Gawin mo na kung ano man yung naiisip mong gawin, 'di ba? Yun. So, don't listen to others as well, no? As the messages you are receiving are correct. So, mas pagtiwalaan mo kung ano yung nare-receive mong mensahe from the Divine Universe, from your intuition, rather than magtiwala or makinig kayo sa mga Marites at Marisol. Alright? So, wag ninyong pagdudahan ng mga napipick up ninyong mga intuitive messages. Okay? Kasi, gabay yan sa inyo ng Divine Universe. Yung intuition natin, no? That is the portal. Yan yung pinto ng mga mensahe na dumadating from the Divine. So,
We have Knight of Swords. Changes are coming. No? At maaaring kayo ay nagmamadali sa mga pagbabagong ito. Maaaring meron kayong gustong baguhin dito sa buhay mo na parang ngayon, siguro masasabi ninyo sa sarili ninyo na I can't wait for this to happen. I can't wait for this, 'di ba, to change. Kaya parang magmamadali ka na ayusin kung ano man ang bagay or sitwasyon na to na gusto mong ayusin. Alright? So, what else? We have Six of Swords. Maaring isa ito, no? Maaring ito yon na gusto mong baguhin na ang sitwasyon mo kasi you are coming from a difficult situation dito with the Six of Swords. Si Six of Swords kasi, ano to nanggagaling kayo dito sa isang masalamuot na sitwasyon, nanggagaling kayo dito sa isang sitwasyon na mahirap, kasi it's not healthy. Very abusive siguro no, ang sitwasyon na to. Yun ang napipick up ko. But, of course, this is not going to resonate with everyone kasi this is a collective reading. So, pick upin mo lang kung ano yung para sa'yo. Alright? Kung ano lang yung sumasakto sa'yo. So, yun. Ano ito this is something na parang hindi ka na masaya dito, hindi ka na peaceful sa sitwasyon na to, kaya you're going to decide to leave, at maaaring ano ka na, gustong-gusto mo nang baguhin ang sitwasyon mo na to, kaya aalis ka na. Sisimulan mo yung pagbabagong ito by removing yourself physically from this situation. Kaya po pwedeng may travel dito ang iba sa inyo, no? Maybe you're going to a new place, no? You're going to discover or explore new situations in a new place, no? Yung ganon. Kasi gusto mong magsimula ka ng bagong buhay doon. So, nararapat lang, 'di ba, na umalis ka sa kung saan man itong lugar na kung saan ka nahihirapan because yun nga para ikaw ay makapagsimula ng, alam mo yun, hindi ka mareremind of the place or hindi ka mareremind of the people, di ba, na nandirito, alright, na nagpahirap sa iyo. So, what else? We have Five of Swords. Ayan. So, there is conflict, no? So, and parang nakikita ko dito, this is internal conflict. So, siguro meron kang mga pinag-iisipan na lugar, no, kung saan ka pupunta. Maybe nag-iisip ka kung saan makakabuti para sa iyo, where you are heading, where you are going. At maaaring nalilito ka kung saan ka pupunta. Or maybe nalilito ka kung ano na ngayon ang gagawin mo. Diba? Kasi possibly na hindi lang iisa yung idea mo rito, no? Maybe you have different ideas na yun ang parang pinag-iisipan mo. Diba? Yung ganon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, your first message ninyo is your angels will only give you the challenges that you are capable of handling. Kasi, kung hindi mo naman kaya, hindi yan ibibigay sa'yo. Kasi walang magandang may dudulot yan sa'yo. And everything that happens sa buhay natin has a purpose, diba? Kaya ang purpose nito, kung ano man yung kaya mong solusyonan, ano man yung kaya mong i-handle, that's what will be given to you para meron kang matutunan out of that, diba? Kaya wag kang mag-alala kung meron kang mga challenging situations na nararanasan or na-experience kasi once na natuto ka na, once na na-pick up mo na kung ano yung dapat mong matutunan, anong learnings na dapat mong matutunan out of that, then that will go away. Okay? So, do not be afraid to follow your dreams. No? Huwag kang matakot kasi hindi yan mapupunta sa isip mo. It won't be instilled in your head na kung ano man ang pinapangarap mo, kung hindi mo yan kayang isa katuparan. No? It could be
something else, 'di ba? Hindi 'yan kung hindi mo naman kaya, hindi 'yan ang mapupunta sa isip mo. Hindi 'yan ang hindi 'yan yung maiisip mo, no, na gusto mong gawin or papangarapin mo. Alright? But the fact na yan ang nandiyan sa isip mo, ibig sabihin yan ang para sa'yo at yan ang kaya mong isakatuparan. Alright? Kaya wag kang matakot na mag-take action towards that dream of yours kasi you are capable of making it a reality. Okay? Listen to your inner voice. Your knowledge is within you. Okay? Baka kasi sobrang busy ka lang. No? Kaya hindi mo napapansin kung ano yung ano mo, kung ano yung iniisip mo or hindi mo napapansin kung ano yung binubulong ng puso mo, 'di ba? Kaya pakinggan mo 'to, no? Mag-focus ka. Tune in to your inner voice. Tune in to ito yung parang konsensya natin, 'di ba? Yung makinig tayo sa ating konsensya, yung ganoon. That is your inner voice, no? Your soul knows kung ano yung best din para sa iyo, kaya pakinggan mo din ito. Alright? So, tingnan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa iyo. Virgo. We have the Fool. Wow. So, baka ito na, no? Kung ano nasisimulan mo dito, that could be the start of you taking action towards realization of your dreams, no? So, that's really beautiful. Kung ito na yung sisimulan mong bagong step, or ito na yung sisimulan mong bagong venture, bagong kaganapan, 'di ba? Maaring ito na, no, yung inyong mga pangarap. Maaring ito na maisa sa katuparan mo na kung ano man ang inyong mga pangarap. So that is really beautiful. Kasi si the Fool is a new beginning. So you are embarking on a new start dito na po pwedeng related sa inyong mga pangarap. This could be the start of a new job, a new career, a new business, 'di ba? Or a new, kung ano man ang adventure na gagawin mo, you're going to explore new things, new places, so whatever that is, you know. Ngayon kayo maglalakas ng loob na simulang gawin, no, kung ano man ang mga naiisip ninyong gawin. We have the moon. Ayan. So, the moon is a reminder para sa'yo na ano ito, this is a reminder for you to listen to your intuition. Listen to your intuition and follow what your intuition is telling you. Okay? So, ano ito? Reminder. Ito para sa'yo. Okay? Na pakinggan mo kung ano man yung mga bagay-bagay na pumapasok sa isip mo. Kasi divine guidance yan. That is coming from the universe, no? That is a message for you by the divine universe. Kaya pakinggan mo to, pagtiwalaan mo to. Kasi maaaring mga importanteng guidance yan para sa'yo as you head towards this, tawag dito, yung pagsisimula mo sa mga bagay na yung mga ito, yung mga i-explore ninyo, diba? Yung mga changes na gagawin mo sa buhay mo. So, that could be guidance para sa'yo. Okay? So, we have Ace of Pentacles. Beautiful. Kasi this is another new beginning energy. Pero, ito naman ay para sa inyong money, career, and finances. So, magsisimula ka na, diba? This is the start of you receiving inflow of abundance. Kasi this is very abundant and prosperous energy. So, magsisimula ka na, Virgo, na tumanggap, no, ng financial blessings from the divine. It could be financial blessing na cold cash talaga na dadating, or this could be something na opportunity na siyang maghahatid sa inyo, no, ng kasaganaan sa pera. So, pwedeng kikitain mo pa yung perang ito from business, from work,
or racket, side hustle, mga ganon. Or po pwedeng windfall of money ito. As in cold cash nang marireceive mo. So, this could be a windfall of money. This could be also a win. Diba? Maaaring mananalo ka na sa mga game of chance. Pwedeng ganon. Or baka merong magbabayad ng utang sa'yo. Merong magraregalo sa inyo. Yung mga ganon. No? So, good luck sa'yo. But definitely, ito na yung simula ng pagbabago mo ng inyong financial situation. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, Libra, listen to your own inner voice. Your knowledge is within you. Okay? So, pakinggan mo kung ano yung bulong ng puso mo, bulong ng konsensya mo, yung gano'n. Kasi, you know pretty much, no? You know what is best for you. No? Your soul knows. Kaya pakinggan mo ito. Alright? When you live in the moment, you will discover delight in simple things. Alright? So, mas maganda, no, na i-appreciate mo or gawin mo kung ano yung mga nakikita mo, 'di ba? Ano yung kunyari, yung kung ano yung mga nag-unfold sa buhay mo, experience it, 'di ba? Savor it kasi hindi na yan mag-unfold, no? As it is unfolding right now, no? Sa ibang pagkakataon. Pwedeng mangyayari pa yan pero hindi na eksakto sa kung paano yan nangyayari sa ngayon. Kaya, kahit simpleng bagay, no? I-savor ninyo yan. I-enjoy ninyo. I-experience ninyo. Alright? Sabi din dito, your angels will only give you the challenges that you are capable of handling. Kaya wag kayong matatakot or wag kayong panghinaan ng loob, no, sa mga challenging situations na maaaring nai-encounter ninyo. Kasi, yung mga bagay na yan, no, yung mga nangyayari yan is, nangyayari yan sa'yo, binibigay yan sa'yo because kaya mong i-handle, no? Otherwise, kung hindi mo kayang i-handle, nako, hindi yan ibibigay sa'yo because ano naman yung matututunan mo dyan if hindi mo nga kayang malusutan or hindi mo kayang ma-solve kung ano man ang mga problema dyan. Diba? Kasi let's always remember, no, na yung mga challenges na yan, those have purpose sa buhay natin. Hindi yan binibigay sa atin para pahirapan tayo. Hindi ganon. Binibigay sa atin ang mga challenging situations na yan for us to learn something from that. For us to gain wisdom and for us to pick up a lesson from that specific situation. At na mga lesson na magagamit natin yan sa future journey natin. 'Di ba? Kaya kung wala naman tayong matututunan sa isang sitwasyon, 'di ba? Kung hindi yan makakatulong sa atin para maging resilient tayo, maging matatag tayo, maging matibay tayo, ay hindi yan ang ibibigay sa atin. Kaya, kung ano man ang mga challenging situations na meron kayo, it's because that is what you are capable of handling. Diyan kayo matututo, diyan kayo merong mapupulot na lesson. Okay? Na magagamit ninyo sa future journey ninyo. Alright? So, kaya, wag mong sukuan. No? Wag mong sukuan. Kasi, yan? Yan ang para sa'yo. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang mga ganap dito for Libra. We have 3 of Pentacles. So, kung ano man yung mga challenging situation or problema na maaari pinagdadaanan ninyo, whether it is in a personal life or whether that is in trabaho, or in negosyo, don't worry kasi there are people that are willing to help you. There are people that are coming towards you para tulungan ka. Meron tutulong sa'yo. The universe is not giving you something to do na yung hahayaan ka lang na mag-isa or hahayaan ka lang na
mahirapan ka. The universe is sending people, resources, and kung ano pa ang kakailanganin mo para ma-carry out mo kung ano man ang mga bagay na to na kailangan mong matapos or kailangan mong ma-accomplish. No? Kaya kung ano man ito, mga challenges mo na maaaring kinakaharap mo sa ngayon, don't worry. No? The divine is going to help you support, send you support, no? Katulad na lalamang ng mga taong ito. Okay? So, what else? We have the lovers. And so, for others of you, no, baka yung person mismo ninyo ang taong makakatulong sa'yo. Maybe, isa din yan sa mission, no, ng person ninyo, ng jowa ninyo, ng asawa ninyo, 'di ba? To be supportive of you sa kung ano man ang mga bagay na pinagdadaanan ninyo, ano man ang mga sitwasyon na pinagdadaanan ninyo. Possible din na mayroon kayong ditong important decision na kailangan gawin na that could be linked naman sa inyong relationship. You know, pwedeng ganon. Pwede rin ang iba sa inyo dito, wala pang karelasyon at baka yung decision na to is kung meron naniligaw sa iyo, 'di ba? Baka ito yung magiging kailangan mong pagdesisyonan, pag-isipan if kung ang yung taong ito is going to be the right person, na pag-aanuhan mo, na ang tawag dito, yung the right person na i-welcome mo sa buhay mo, 'di ba? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Knight of Pentacles, no? Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng pagdedesisyonan mo, whether that is opportunities na pwedeng pagkaperahan, opportunities for travel, or opportunities for a new relationship, no? Regardless kung ano man, no? Or financial decision. So, regardless of what kind of decision, no, making na gagawin mo rito, hindi kayong basta-bastang magja-jump into a conclusion dito, or hindi ka dito basta-basta magja-jump into a solution, no? Bagkus pag-iisipan mo itong mabuti. You are really going to think about it. You are really going to think twice, thrice, or many times pa para masigurado mo na yung decision mo ay tama, ang decision mo ay hindi mo pagsisisihan, no? So, which is really good. Kasi, kumbaga, isa ito sa mga natutunan mo din in the past. Isa ito sa mga naging learnings mo sa buhay mo, sa mga experiences mo in the past, na hindi kayong, you will not be tawag dito, impulsive, diba? Yung ganun. At pag-aaralan, ipag-research mo, at magiging cautious ka for every step na gagawin mo. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Your animals in spirit are showering you with their love. Ayan. So, siguro meron kayong mga pets. Ang iba sa inyo siguro nagkaroon ng pet na sumakabilang buhay na, no? Pero kahit wala na sila physically sa tabi mo, they are showering you with love. Nagpaparamdam pa rin sila sa'yo, inaano ka pa rin nila. Tawag dito, yung bang nafe-feel mo pa rin yung kanilang pagmamahal sa'yo. Believe in miracles, Scorpio. Kasi when you believe in something, kung ano man yung pinaniniwalaan mo, one day, yan ang mangyayari sa buhay mo. One day, yan ang magmamanifest sa buhay mo. Kaya magtiwala ka, no? Magtiwala ka na there are miracles, and before you know it, miracles are going to unfold right before your eyes. Okay? Be patient, all is well. Alright? Huwag kang mag-alala, huwag kang aligaga, huwag kang mag-panic, all is well. All is being taken care of. Maging pasensyoso at pasensyosa ka lang. Alright? At kung ano man yung mga ipinag-worry mo, no? Ialay mo na lang yan sa universe. Leave it all up to God. At maghintay ka na lang. Okay? Just continue to follow kung ano man ang direction na binibigay sa iyo ng universe. Maging patient ka. Maging patient ka.
at alalahanin mo na merong kanya-kanyang timing ang lahat ng bagay. Okay? Hindi pwedeng mamadaliin natin ang mga bagay-bagay. Diba? Kaya you need to learn to be patient and always remember that good things come to those who wait. Kung tayo ay nagmamadali, mas lalong magtatagal kung ano yung minamadali natin. Alright? Kaya matuto tayo na mag-surrender sa universe kasi everything happens in divine order and timing. Diba? So, what else? We have 3 of Swords, Scorpio. Maaaring ang iba sa inyo rito. Nasaktan kayo in the past ng bonggang-bongga na hati yung puso ninyo into 3. Pero ngayon, nasa process kayo of healing, no? You are already on the process of healing kasi may mga tahi-tahi na yung puso, no? Kumbaga hindi na siya hindi na siya scattered. Parang you've been doing your work na para buuin yung puso mo, buuin muli yung sarili mo. Pero magulo, no? Ngayon parang magulo na naman ang sitwasyon mo kasi ayan parang may storm. Tapos ikaw parang sumisigaw dito. So siguro sa gitna ng pag-e-effort mo na mag-heal ka na, sa gitna ng pag-e-effort mo na mag-move on ka na from whatever situation this was, baka eto na naman, no? Baka na-remind ka na naman ng kung ano nangyari rito, kung anong nakapanakit sa'yo, sino nakapanakit sa'yo, or ano nangyari dito. 'Di ba? Parang ano yun parang na-recall ka, yung ganon. So, siguro there could be someone na nakausap ka or baka meron kang nalaman na balitaan, no, ng mga impormasyon, narinig na mga impormasyon na talagang eto na naman, no, na-rewind na naman sa isip mo kung ano yung nangyari rito, no? So, parang ganon. Kaya parang eto, parang nagwawala ka na naman, nagagalit ka na naman, nabibisit ka na naman, naiinis ka na naman, diba? So, hindi ka pa totally nakakapag-move on dito talaga. But it takes time, you know, you also have to understand that it really takes time, but you also need to exert an extra effort, no, para na makapag-move on ka na from that situation. Although walang shortcut talaga, no, sa healing. So, we have 10 of Cups, no? But eventually, you know, you will be happy. So, that is good. Na kapag naniniwala ka lang, diba, na malalagpasan mo din yan. Kapag maniniwala ka, nakakayanin mo yan, malalagpasan mo yan, makakapag-move on ka din. Then eventually, you know, that's your hopes, no? Yun ang talagang mangyayari din. Tulad na lang nito, na 10 of Cups. You never know. Baka after this storm na to, na parang bumabalik na naman sa isip mo, sa damdamin mo, nangyari in the past, you never know. Baka ito yung maging susi para kayo ay totally makapag-move on na from this. Kasi baka sa galit na naman or sa kung anumang intense emotion na mararamdaman mo because of this, baka yung bang ma-realize mo na, teka, ito na naman ba, nandito na naman ako, no, ayoko na nito, ayoko nang ma-experience uli ito, yung gano'n. So, baka ito yung makakapagpa-decide sa'yo na enough is enough. Kaya po pwedeng magde-decision ka rito na you are going to move on. No? You're going to move on na at hindi ka na mag-entertain ng kung ano-ano pang mga intriga or kung ano-ano pang mga sabi-sabi ng ibang tao or whatsoever, you know. Kaya there is a chance dito, no, na magiging masaya ka na pati na rin ang inyong buong pamilya. Kasi when you are affected, no, when you are sad, when you are angry, na syempre naaapektuhan din ang buong mong pamilya, 'di ba? Kaya siguro there's going to be some kind of energy shift that might happen dito, no? Na one day siguro maiisip mo na tama na, I won't entertain anymore. Kung ano pa man ang mga intriga, ano pa man ang mga chika na maaring marinig ninyo rito, no? And you're just going to focus on healing and moving on from that
hurtful situations dito na nangyari. Kaya eto, there is 10 of Cups. This is happy family, domestic bliss, domestic happiness. Meron ditong masayang samahan, no? Ng bawat miyembro ng pamilya. There is contentment, satisfaction, happiness. 'Di ba? Harmony in the relationship between each other sa loob ng pamilya. Yung gano'n. So, you never know. Eventually, 'di ba? Ito na yung mangyari sa pamilya mo. So, what else? We have 9 of Pentacles. Wow, magiging masayang-masaya ka talaga, lalo-lalo na din pagdating sa pera. You know? Kasi this is the time of your harvest. No? Harvest of the fruit of your labor. Ito na, may enjoy mo na yung pinaghirapan mo. Yung pinagtrabahuan mo. This is the financial reward, no? Coming your way. At maaano ka na ngayon. You will be experiencing abundance and prosperity, financial freedom, financial comfort. Kaya have fun, enjoy mo yan kasi deserve mo yan dahil pinagsikapan mo yan, pinagtrabahuan mo, pinaghirapan mo. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, sabi dito, what seems impossible is possible. Diba? Kasi ang totoo, wala naman imposible sa Panginoon. Diba? Anything is possible with God. Kaya kung ano man yung iniisip ninyo, inaakala ninyo na imposible, yan ako. Pagdating sa Panginoon, when you offer that to God, walang imposible. No, anything is possible. Anything can happen. Alright? So, meron din tayo, remember, your angels are always there to guide you. Napaka magandang paalala ito sa inyo, no? Na yung mga guardian angels natin, they are always there for us, diba? To guide us, to protect us, to guard us. Kaya, always call on your guardian angels, no? Para lagi silang nandiyan at magpaparamdam sa iyo. Don't let life pass you by, be among it and live. 'Di ba? Sayang ng mga bawat pagkakataon na maranasan mo or ma-experience mo ang mga magagandang bagay. 'Di ba? Kung hindi mo to papansinin, kung hindi mo to i-experience, hindi ba? Kaya, this is a beautiful reminder para sa iyo, no? Na wag mong hayaan na lumipas lang ang mga pagkakataon, 'di ba? Na hindi mo i-experience or hindi mo pansinin ang mga nangyayari. Kasi, hindi na yan mag-unfold exactly, no? As it's unfolding right now, 'di ba? Kaya habang nandiyan, habang nangyayari yan, experience mo, i-savor mo. 'Di ba? Huwag mong hayaan na lumipas na lang yan ng basta. You are what you think. So, think positive thoughts. Okay? Kasi kung ano yung iniisip mo, yan ang eventually magmamanifest, no? Sa iyong 3D reality. Kung ano yung iniisip mo, ano yung nakikita mo, ano yung nabubuo sa isip mo na thoughts. Eventually, that is what you're going to act upon, at saka yun ang makikita mo na sa inyong 3D reality. Yun ang may experience mo sa 3D reality mo. Kaya make sure na yung iniisip mo lang ay positibo. Para positibong mga pangyayari, positibong mga kaganapan din ang magaganap sa'yo. Or yun ang magaganap sa buhay mo. 'Di ba? At hindi ang kung ano man ang negatibo or hindi maganda. Alright? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Sag. Tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. Excuse me. So, we have justice. Ayan. So, justice will be served sa inyo, Sagittarius. Natutuwa siya, no, yung babae. Natutuwa siya kasi, things are going to start to be back in order sa buhay ninyo. At maaari na kung ano man yung pinaglalaban mo, no, Sagittarius, yan ay makakamit mo. Yan ay magiging pabor ang
ang resulta para sa'yo. Kaya, ito na yung pagsisimula ng magandang sitwasyon sa buhay mo. Ito na yung simula ng pagiging maayos at maganda ng mga sitwasyon mo sa buhay. Kasi, magiging maayos na ang lahat. So, what else? We have Page of Pentacles. Meron ditong magagandang balita na maaaring dumating sa iyo na related siguro sa pwedeng pagkaperahan ninyo. Pwedeng income stream ito, panibagong money path, panibagong hanap buhay, panibagong pwedeng panibagong trabaho, career, negosyo, yung gano'n. Or maaari din na baka merong sale of property rito, no? So baka meron kayong binibenta na property, so that is possible, no? Na meron ditong tawag dito, meron ditong magandang uh, resulta ng mga talks ninyo with clients, no? At baka magkabentahan na kayo ng lupa or building or bahay, no? So we have 8 of Wands. Ayan. So things are going to be moving quickly sa buhay ninyo sa ngayon. Maaaring merong mga mabilisang dadating na oportunidad, no? At ang mga oportunidad na to could be requiring you to make a decision agad-agad, no? So, kailangan ready kayo. You need to be physically, mentally fit and ready, and emotionally fit and ready para kung ano man yung mga oportunidad na to, mga kailangan ninyong sagutin agad, kailangan ninyong actionan agad, ay handa na kayo. Diba? At baka meron din ditong travel, no? Baka may opportunity din for you to travel. Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and Light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo is your inner strength can and will move mountains. Alright? So, lakasan mo lang ang inyong loob. When you have that inner strength and courage, kahit anong problema, kahit anong mga challenging situations, ay kaya ninyong lagpasan yan. Kaya ninyong malagpasan, no? You would be able to surpass that kung ano man yan. Don't let life pass you by, be among it and leave, no? Sayang, 'di ba? Sayang na mga pagkakataon, sayang na mga opportunities if you are just going to let it pass, na hindi man lang ninyo na-experience, hindi man lang ninyo na-enjoy, 'di ba? Kasi yung mga bagay na 'yan, hindi na siya mag-unfold exactly as it's unfolding right now. Kaya kung nalagpasan nyo na, 'di ba? Na-overlook nyo na, maaring mangyari pa ang same situation, pero not exactly the same as kung paano yan nangyayari sa ngayon, 'di ba? Kaya habang nandyan, experience mo na, no? Embrace mo na, experience mo na, panuurin mo na, 'di ba? Para hindi masayang ang iyong pagkakataon. What do you think? What you think is what you create, no? Yun na ang very important reminder para sa iyo. Na kung ano yung iniisip mo, yun ang mangyayari, yun ang makikreate mo sa buhay mo. Kasi kung anong iniisip natin, that eventually becomes our actions. Diba? Yan ang nararamdaman natin at yun ang gagawin natin. Diba? At yung actions mo, diba, will turn into your reality. Kung ano yung mga ginagawa mo, yun ang kung anong resulta ng ginagawa mo, edi yun ang makikita mo sa inyong 3D reality. Kaya sa isip pa lang, sa pagpaplano pa lang, gawin mo ng positibo. Gawin mo ng maayos para maayos at maganda at positibo din ang magiging resulta nito na makikita mo sa inyong 3D reality. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have Page of Cups. Ayan. So, kikiligin kayo. Merong mga sitwasyon dito that is going to make you kilig. Diba? Meron ditong mga situations that is going to give you an opportunity
para maging masaya, para maging excited, yung mga ganon. So, this could be anything. Po, pwedeng mga communication ito, no? Pwedeng meron mga invitation, pwedeng invitation for a party, invitation para sa mga social gathering, social events, mga ganon. Or po pwedeng invitation na baka merong makikipag-date sa inyo rito, lalo-lalo na kung ngayon single pa, baka merong mag-a-ask sa iyo dito na mag-date kayo. Diba? Merong maliligaw sa iyo. Yung mga ganun ba? But this is something, no, na kikiligin kayo. This is something na parang gigising ng passion ninyo, something like that. Okay? So, what else? We have 5 of Swords. Ayan. So, si 5 of Swords, this is conflict, no? This could be an internal conflict. Yan, para sumasakit na ulo niya sa kakaisip. Kasi pwedeng meron siya ritong kailangan pagdesisyonan na hindi niya mapagdesisyonan. Or baka naguluhan siya sa mga nangyari. Diba? Baka nagkaroon siya ng transactions, nagkaroon siya ng pagkikipag-usap, no, sa kung kanino man, and maybe na ano siya, na windang, na overwhelmed. So, maaaring ganun din ang mangyari sa inyo. So, what else? We have that Tower. Tower is a sudden change. Merong mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo. Pwede, no, na yung internal conflict na to, related dito sa kung ano man ang mga mangyayari dito sa Tower energy. Kasi baka malito kayo. Maisip ninyo, bakit nangyayari ito sa akin? Diba? Bakit sa akin? Bakit ngayon pa ito mangyayari? Yung mga gano'n. So, parang siguro, mawiwindang kayo, ma-overwhelm kayo sa mga changes na pwedeng mangyayari rito. Kasi si Tower, yung pagbabagong ito, these are the changes na you don't expect. These are the changes na you don't understand, no? Na, bakit ngayon, bakit ako, bakit, yung mga gano'n, no? But, don't, wag ka nang, tawag din wag ka nang, wag ka nang malito, wag ka nang ma-overwhelm, diba? Kasi, just embrace it, no? What the changes are happening, yan ay kasama na sa inyong soul's growth. Yan ay kailangan, kasama na yan sa inyong soul's evolution. Okay? Ano na ito parte na ito ng mga pangyayari sa buhay mo na kailangan nang mangyari sa ngayon. No, these changes has to happen. Alright? Kaya, i-embrace mo na lang. At alam mo kung saan ka dadalhin ng event na to, ng mga pagbabagong ito, doon ka magiging masaya. No? Doon ka magiging contented, fulfilled, yung ganon. You will be happy sa kung saan ka dadalhin ng sitwasyon na to. Kaya lang ngayon, may gulat factor kasi nga hindi mo ito gusto. Hindi ito yung plinano mo. But this is the universe intervening in your circumstances. Kaya may gulat factor sa inyo. Pero at the end of the day, when you are able to settle na sa kung saan ka dadalhin ng sitwasyon na to, magiging masaya ka dyan. Kasi naka-align ka na sa purpose mo. Naka-align ka na sa destiny mo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo, your animals and spirit are showering you with their love. Maaari, no, ng iba sa inyo dito, Aquarius, you have pets, no? At maaaring nag-pass on na sa other side yung mga alaga ninyo, no? Or isa sa mga alaga ninyo. So, po pwedeng ganon. Kaya, even though ganon ang sitwasyon, wala na siya physically, hindi mo nakasama yung pet mo, pero nararamdaman nyo pa rin sa ngayon yung love ng pet ninyong yun, no? Your next message is, when a feather floats down from above, an angel is showering you with your love. Showering you with love. So, yun, this is a sign para sa iyo, no, na kapag nakakita ka ng feather na bumabagsak, nagfo-float, diba? That is a message para sa iyo ng angel mo, ng guardian angel mo, na nandiyan siya, nagpaparamdam sa iyo, nandiyan siya, naghahatid, no, ng love para sa iyo, okay? Your inner strength can and will move mountains. That's very true. Kasi kung
kung pinapaandar mo, binubuhay mo, yung inner strength mo, yung courage mo, wala kang problemang hindi malalagpasan. Walang problema na magtatagal sa'yo. Walang challenging situations na hindi mo masusolusyonan agad-agad, no? Kaya yun lang, kailangan mo na buhayin ang inyong inner strength and courage lagi, alright? So, we have the Hermit. Wow. So, siguro ang iba sa inyo ngayon, ito yung kailangan ninyong gawin, na magnilay-nilay kayo, magmuni-muni kayo, mag-isip-isip, no? Maybe now is the time for you to, now is the time for you to, now is the time for you to spend time by yourself, 'di ba? At mag-isip-isip, magnilay-nilay. Maaari din na kailangan lang ninyo din na magpahinga, Kaya you're being invited here to put yourself in stillness or solitude para na makapagpahinga din muna kayo. Para na kayo ay para kayo ay makapag-focus, sa sarili ninyo, ano yung mga iniisip mo, ano yung pinoproblema mo kung meron man. So, mapakinggan mo muna yung sarili mo. You can tune in to yourself. You can tune into your heart, and tap into your soul. Okay? So, what else? We have 7 of Cups. Maaari, ng pagninilay-nilay at pagmumuni-muni na yan, necessary, dahil meron kang mga choices na kailangan gawin. Meron kang kailangan pagdesisyonan. Kasi meron kang siguro mga various opportunities na pwedeng nandiyan dyan, na kailangan mong pag-isipan mabuti kung alin, yung pipiliin mo. Kaya siguro, isa yan sa ninilay-nilay ninyo, isa yan sa pag-iisipan ninyo. Kaya yan, importante, importante na kayo ay magninilay-nilay at magmumuni-muni para mapili ninyo, maisip ninyo kung ano yung best, kung ano yung mabuti, kung ano yung mas magiging maayos dito na options ninyo, na makakatulong sa iyo. So, what else? We have 3 of Swords. Wow. So, ang iba sa inyo dito, Aquarius, parang nasaktan siguro kayo in the past. Nahati ang puso divided by 3. Tapos ngayon, siguro nasa healing process na kayo Nasa healing process na kayo, as in, you were exerting an effort na to, na mabuo na yung puso mo or mabuo na muli ang sarili mo, 'di ba? Pero kasi may mga tahi-tahi na siya, 'di ba? So magkakasama na siya although hindi pa talaga siya healed. Pero at least, 'di ba, nag-effort ka na na buuin na yung sarili mo muli. Pero eto na naman, napapaligiran kayo ng stormy weather. Parang ganon, magulo, 'di ba? Mahangin, magulo, madilim. So parang bumabalik, parang bumabalik, na-remind na naman kayo rito na kung ano ang nangyari or paano ito nangyari. So, ayun, so siguro meron kayo nalaman, meron na naman kayo narinig, meron naman nakapagkwento sa'yo, or baka kung sino man na nakasakit ng inyong damdamin, baka nakita mo, nakausap mo, kaya ito parang nagpupuyos ka na naman sa galit, or parang nabubuhay na naman, nare-remind na naman kayo ng kung anong pait, na naranasan ninyo sa sitwasyon na ito in the past. So, yun, parang ito, sumisigaw ka, naiinis ka, nabubwisit ka na naman. But, yeah, it's a process talaga, Aquarius. Healing is a process, At siguro hindi biro ang nangyari sa'yo rito. Hindi madali, ang nangyari sa inyo rito. Kaya, just hang in there, Kaya siguro kailangan mo na mag-isip-isip, pang-muni-muni. Pag-isipan mo mabuti, what are the next things na you need to do right now? 'Di ba? Ano na ang maganda mong gawin, Tune into yourself. Alright? Or tune into your intuition. Pakinggan mo kung anong guidance sa'yo ng universe para magabayan ka, What are the next move na mas makakabuting gawin mo? Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. Pisces,
your loved ones are guiding you from above, no? So, napakagandang reminder ito para sa inyo na huwag kayong mag-alala about sa mga mahal ninyo sa buhay na nag-passed on na on the other side. Don't worry because they are guiding you now from above. Alright? Lagi silang nandiyan dyan. Katawan lang nila na wala sa tabi mo, but their spirit are still there, no? Ginagabayan ka at binabantayan ka. So, you are what you think. So, think positive thoughts. Okay? Kaya, importante, no, na maalala ninyo na kung ano yung nakikita ninyo sa inyong 3D reality, yan ang bunga ng pag-iisip ninyo. Kaya, dapat maging aware tayong lahat, no, sa kung ano yung laman ng isip natin or sa kung ano yung iniisip natin, because eventually that is what's going to manifest in our 3D reality. Okay? Kaya think positive thoughts para positibo din ang maramdaman mo, positibo yung maging actions mo, and eventually, no, kung ano man ang magta-translate, no, sa inyong realidad, no, is maging ano yan, maging positibo. Okay? So, when you live in the moment, you will discover delight in simple things. Okay? When you live in the moment, you will discover delight in simple things. Kasi kahit simple yung pag-iinom ng paborito mong kape, kahit pag-iinom ng paborito mong tsaa, diba? When you are enjoying it, that is a very simple thing na ginagawa mo. But if you are enjoying it, talagang ninanamnam mo, ang sarap ng iniinom mo. Simpleng bagay lang yan, pero nakakatuwa, 'di ba? Nakakasaya. Kaya yung mga ganong simpleng bagay lang, 'di ba? I-savor ninyo 'yan. So tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Pisces. We have 9 of Pentacles. Napakaganda kasi 9 of Pentacles is a very abundant and prosperous energy. No? Merong perang paparating sa inyo rito. Ito na yung bunga. Ito yung pagsisikap. This is your financial reward, no? Na gawa ng pagsisipag mo, pagtatrabaho mo. Ito na, makukuha mo na siya. May enjoy mo na yung pera. We have Ace of Wands, no? Merong perang dadating at ito naman merong opportunity dadating na po pwede ninyong simulan, no? This could be a new career opportunity, job opportunity na you are going to be very passionate about, no? Magandang ideya ang po pwedeng pumasok din sa isip ninyo sa ngayon na maaaring makakatulong din sa iyo, no? Na magawa ninyo din kung ano ang passion ninyo. Magiging ano ka dito, excited, 'di ba? Sa kung ano man ang idea na to. Magiging excited ka para dito. Magiging creative, no? Hangang pag-iisip mo rito, no, Pisces. Kaya napakagandang napakagandang sitwasyon ito na po pwedeng mabuo dito or pwede ninyong simulan. No? Kasi ano mo to, gusto mo to. So, what else? We have 8 of Cups. Wow, new beginning energy ito sa 8 of Cups. Meron kayong sisimulang bago. You are going to travel somewhere. You're ready to explore new places, new things. Diba? Kasi ano to meron kayong iiwanan rito. And kung ano man ang iiwanan mo rito, this is something na you feel like you don't deserve it anymore. Kaya gusto mong magbagong buhay. Gusto mong umalis or iiwanan mo na yung situation na to. Could be, o pwedeng trabaho yan, career yan, relationship, no? Or someone na iiwanan mo na kasi alam mo na hindi na yan ang para sa'yo. You don't deserve that situation anymore na maging dyan ka pa rin, no? Yung ganon. Kaya you're going to leave. You're going to to remove yourself physically from that. At kung saan ka patungo dito, doon ka magiging masaya. 'Di ba? Patungo siya yung babae doon sa araw. No? So, dyan ka magiging masaya, dyan ka magiging successful, dyan mo mafu-fulfill ang mga gusto mo sa buhay, yung mga ganon. Kaya this is exciting. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.